panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa kanyang nagpabuhay,
Good morning, Jesus! Today is Saturday, Patriarchal Day. Good morning. Yung Energy naman, nakapangganyan ka pa naman. No? Oo nga pala. No? Mga kapatid, yung kung gusto nyong makasama sa amin, nanghiram kami ng card, kaya kami nandito ngayon. Membership card. Kaya lahat ng gustong sumama, alam nyo na kung kanino tayo manghihiram ng membership card. Amen. Si Alex, kumanta. Salamat nga pala kay Sister Alex ng Kalawan. Kapangalan ko yan. Oo, para dun sa kanyang opening number, no? Masayang opening number. Alam mo, Beb, meron akong heart's desire. Magsasama-sama si Alex, si Eunice, tsaka si Nicole. Nicole. Si Seiya, pwede. Bata pa eh. Pero yung tatlo na yan, naku, pag nagsama-sama yan, yun ang aking heart's desire. Malamang sa anniversary natin, malapit na no? October. September na nga pala ngayon. Paano kaya ang leading ni Lord sa ating anniversary? So, pwede natin puntahan yung manghihiram tayo ng membership. Total, isang bundok naman yan. So, social distancing, pwede. Yung iba nandun sa taas, nasa baba. Ganda ng blessing natin, Yung umaga, parang napakalamig ng pagpapala ni Lord, Amen. Amen. Yan. Thank you, Lord. Magandang umaga, mga kapatid. Hindi na ako magsasabi sa mga nagbabiyahe dahil ngayon ay Sabado. Ayan, pihado, nasa mga kanya-kanyang bahay. Kaya naman po, kumpleto tayo ngayong araw na ito. Thank you, Lord. Umpisahan na po natin ang ating pong VOTD, mga kapatid, ay makikita natin sa Philippians 4:12 hanggang 13. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Again po, tayo po ngayon ay nasa series po nung how to cultivate our joy. At kahapon nga, natutunan na po natin yung pangalawa, which is the gratitude and praise. So, ang unang-una po na how to cultivate our joy ay yung pong obedience to God. Tapos yung kahapon naman, ito po ay ang praise and gratitude. Sa obedience, nasabi ko nga kahapon, ang pagsunod sa Diyos po ay nagbibigay ng kaligayahan sa atin. Nagdadala yon ng kaligayahan. Kapag kasi tayo ay nakakasunod sa Panginoon, sumisigla tayo. Pero ang pagsunod na ito ay hindi po yung sinabi ko kahapon out of duty or out of fear. Dapat po ito'y out of love for the Lord. You must not and you ought not to do it, but you love to do it. Tapos yung kahapon naman po, gratitude and praise. Kasi yung gratitude produces praise. And praise cultivates our joy. Kaya kailangan araw-araw, pinapractice po natin itong gratitude and praise na to. Kaya nga kapag kayo ba'y nanlulupaypay, kayo ba'y nanlulumo, kayo ba'y nalulumbay, nayayamot, kailangan, magalak dapat po. Thank you, Lord. At sa araw na ito, pagtutuunan po naman natin ng pansin ang pangatlo po na pwedeng mag-cultivate ng ating joy, which is contentment. Ang contentment po kasi ang meaning niya is a feeling of happiness and satisfaction. Yun ang nakalagay sa dictionary. Most of us po kasi have been taught na ang ating joy is linked to our accomplishments. Kaya lumaki tayo na ang sinasabi natin, kung makakapag-asawa lang ako ng mayaman, magiging maligaya ako. Kung makakatapos lang ako ng pag-aaral,
magiging maligaya ang buhay ko. Kung ako yung po-promote lamang ng ganito, matutuwa ako. Yan. Marami tayong kung bago tayo magkaroon ng joy. Yun ang ating orientation na kailangan you have to have these certain things sa buhay natin para tayong maging maligaya. Kaya ang nangyayari, pag hindi natin nakukuha yun, hindi tayo lumiligaya. Contentment ka mo. Oo, sa contentment kasi, pupunta tayo dyan. Ang totoo po niyan, we can create joy or happiness kung saan man tayo nandoon ngayon by being contented. Okay. Ngayon, ang true happiness and joy po is when you have found contentment and satisfaction in Jesus. Yun ang totoong contentment. Kaya tayo maligaya whether we have enough or we have yung konti. Di ba yung awitin natin? Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. So, kay Jesus lang talaga matatagpuan yon. Kala ko tutuloy mo. Hindi na. Living a content life leads to joy, mga kapatid. Kasi ang contentment is a state of satisfaction. Kapag wala ka nang hinahanap-hanap pa, di ba? Wala nang hanap-hanapin pa. Pag di mo tuloy yan, ha? mga paano-ano. So, abang naalala lang yun, bebe. So, yung true happiness po, natatagpuan lamang kay Jesus sa kontentong buhay. Yung contentment po is a state of satisfaction. Ibig sabihin, it is being happy where you are. Right where you are. It is being happy right where you are right now. Naka-lockdown, stay home. Yes. Malungkot ba tayo? Sabi Hindi naman, sabi hindi ni ba? Sister, yung mami ni Sister Paz, anong sabi niya? Kating na daw siya lumabas. Meron kaming pangkamot, sister. So, si San Pablo po, natutunan po niya itong contentment na to because contentment is a learned behavior. Ha? Yes, learned behavior. Natututunan siya. Kasi sabi ni Paul I have learned. So ito palang contentment ay hindi innate sa tao. Hindi. Ang innate sa tao, hindi kontento. Oo, Beb. Kaya nga 'di ba maraming parang, mga habol ng habol sa kung ano-ano pa mga bagay, ganon. So sabi ni Paul, I have learned. Ba? So ang contentment is a commitment pala to learn. Yes. Kasi sa tao, lagi tayong mayroong insatiable desire. Si Pablo, natutunan niyang maging kontento by realizing na yung feelings natin hindi dapat it's not to be led by our circumstances. Yun. Yung contentment natin should not be led by our circumstances. Kasi kung yung sinabi natin kanina, yung orientation natin, sabi natin, pagka yumaman ako, magiging maligaya ako. Di ba? Pero bakit may mga mayayaman, hindi naman kasing ligaya nung mga taong enough lamang. Di ba? So wala doon ang contentment. Kasi ang contentment helps us to appreciate what we already have. Okay. Yun. Paano? Hindi ba pwedeng, halimbawa, meron kang gusto? Okay. Hindi po sinasabi ni San Pablo dito na huwag kang mag-set ng mga goals mo. Okay. Oo. Ang sinasabi niya dito, if you are not contented with what you have right now, hindi mo na mahahanap itong joy na ito. Halimbawa, hindi mo pa naabot yung pangarap mo, you can still be happy with where you are right now, habang inaabot mo pa yung pangarap mo. Hindi sinabi ritong bawal mangarap. Being contented is being happy
or satisfied where you are right now. Ngayon, pagka natupad yung mga pangarap mo pa, o di mas lalo na yon. Nakita ko, Bem, sa karanasan, yung nagkakaroon ng conflict or struggle within ourselves. Kasi there are times na nainggit tayo dun sa meron sa iba, parang ganun. Tapos para bagang... Hindi ka masaya kasi kung ano yung meron ka. Ayun, Gusto mo, magkaroon ka pa kung anong meron yung iba. Pero kung... Kaya nawawala yung joy. Napapalitan ng envy. Hindi masamang maging masipag sa pagtatrabaho at hindi ring masamang maging smart yung leading ng Holy Spirit kung paano ang kabuhayan natin at hindi ring masamang maging matipid, ano? Ay, hindi. Di ba? Para bagang kung meron kang gusto, edi pag-ipunan mo, yung hanggang ng kakayanan, ha? Okay. At kung wala pa naman, meron kasi tayong katulad ni Paul, malamang sabi mo, natutuhan niya na God is sovereign and He controls everything. So lahat para bang inaasa kay Lord, ano? Learned pala yan. Oo, it is a learned behavior. So, pagka yung learned behavior, natututunan mo na you don't have to seek fame kasi you are already known by God. Yung mga ganon. Kaya parang kung anong meron ka ngayon, kung anong estado mo ngayon, natututunan mo siyang i-appreciate. So, ang magbibigay ng value sa'yo, hindi yung surroundings mo, kung hindi yung worth mo, si Lord ang nagva-value. Yes. Yung ba yun, Beb? Oo. Yes. So, kailangan yung magkaroon tayo po nitong attitude na to, yung contentment, because joy comes with being content. Ngayon, it is a conscious choice. Since it is a learned behavior. Beb, ulit, conscious choice. Kasi since it is a learned behavior, kailangan may mga conscious choices. Actually, choices ka na gagawin mo every day para matutunan mo tong contentment na to. Natututunan kasi siya. So, kailangan ipapractice mo po siya, itong mga choices na to, you have to make them every day para itong contentment na to ay matutunan natin. Ang unang-una po ay you practice gratitude. Babalik tayo dun sa kahapon. Practice gratitude. Sa Psalm 9 verses 1 and 2, ang sabi rito, I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. Pa-practicein pala, kaya learn yung gratitude. Ito na muna, yan. Sa kabila, yun. Kapiha tayo. Hindi kapihan. Gusto mong malaman kung ano naman yan? Sige. Iba yan. Chocolate. Okay. So, ayun, Psalm 9, 1 to 2. How can you practice gratitude? Every day po, i-identify mo yung mga tao at mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya, tapos yun ipagpasalamat mo yun. Huwag ka na munang humanap dun sa mga meron yung iba. Ito ay i-identify mo kung ano yung meron ka sa present na kalagayan mo na nagbibigay sa iyo ng saya, na nagpapaligaya sa iyo. And then, thank God for them dun sa mga bagay na yon o mga tao na yon. Ayan. Halimbawa, I thank God for you. Yun sana sasabihin ko, naunahan mo diba? ko. Kahit naka-lockdown tayo, maligaya tayong dalawa sa bahay. Maligaya ba kayong kasama niyo yung mga spouses niyo? Pasalamatan niyo kay Lord dahil
Dati pa, baka manawa, hindi na nanawa. O diba, hindi naman nakalain ng maraming tao na malalockdown sa mga bahay na kasama nyo lang yung asawa nyo. Eh kung hindi po kayo, hindi nyo ina-appreciate ang bawat isa, anong mangyayari sa inyo sa loob ng bahay kung dalawa lang kayo? May problema yan, Beb. Meron nga, kaya nga. Yung iba hindi makapunta doon sa ibang bahay. Biro lang. Ay, pala. Wag. Erase. Masama yan, masama. Kaya tayo, dahil isa lang ang bahay natin. Ay, ang ganda pala nung sala ni So maganda yung pinapractice yung gratitude na yon. Tsaka sa mga anak, yung pag nakita Kaya mo. nga, kung ano yung mga bagay at kung sino yung mga nakakapagbigay sa iyo ng kaligayahan, alam mo, mas maganda nga po yun, put them in a journal. Para kapag ka medyo nalulungkot ka, buksan mo lang yun, tas mariremind ka sa lahat ng mga bagay na meron ka pala na hindi mo na ipapagpasalamat. So kapag ka you practice gratitude in whatever circumstance you are in, bumabalik yung joy. Natututunan mo tong contentment na to. And contentment leads to joy. So number 1 po yun, practice gratitude. Pangalawa, learn to enjoy simple things that don't cost money. Like? Halimbawa, dito sa amin, ganito. Meron po kasing group chat, yung Sisters of Faith. Ngayong lockdown po kasi, syempre wala pong namamalengke. Tapos wala ring nagluluto ng para sa lahat. Kasi nga, sa mga kanya-kanyang bahay. So, thank you, Lord, 2 linggo na nakapahinga si Brother Roger at saka si Brother Bong, di ba? Sister Ina. 2 weeks silang walang luto. So, kanya-kanyang luto. Alam niyo po ngayon, nakakatuwa kasi sa group chat, tuwing kakain, may mga mga pinupost na mga picture sa group chat. Sabi nung isa, dinengdeng yata. Kasi hindi daw siya masyadong marunong magluto. Tapos, yung isa naman, ang pinupost, yung pansit canton, nilagyan ng sabaw, itlog, at saka malunggay. So yung nakakahanap ka ng mga bagay na pwede mong ipagpasalamat, kaya yung joy hindi nawawala kahit na yung sitwasyon. Sa mga simpleng bagay. Sa mga simpleng bagay. Si Arnold magaling dyan. Minsan kasi hindi na natin yun na-appreciate po. Yung mga simpleng bagay na ang akala natin minsan, ang liit-liit lang na bagay. Oo nga, ang liit-liit na bagay niyan. Pero merong mga may pera, hindi kayang bilhin yung maliit na bagay na yan na meron ka. Natutong magluto din yung mga brothers. Misis, oo. Mga brothers. Brothers pala nagluluto. Di ba? Tsaka kasi dati, reklamo tayo ng reklamo, adobo na naman. Ngayon, naging creative sa mga simple things. Tsaka, na-realize ngayon natin na mahirap palang mag-isip. Hindi. Mahirap mag-isip. Yung luto, madali. Sabi nila, ang mahirap po ay yung iisipin mo kung ano ang lulutuin mo na naman ngayon. Di ba pagka inuulit-ulit ng mga nagluluto natin? Doon nga sabi ko sa'yo, natin, magaling si Arnold dyan yung recycle. Halimbawa, giniling. Bukas ito, torta niya. Yung natira, gagawin niya lumpia. Tapos yung natirang giniling, marami siya. Pwedeng omelette, yung ginagawa mo, Beb. Oo. Puro, original. Madami kong alam na mga ganyan. Kasi pag dumanas ka ng hirap, alam nyo, parang si Paul. Namimiss ko nga ganito. Ito yung mga mga bagay na hindi mo minsan na a-appreciate dahil parang sabihin mo ang hirap ng buhay. Alam nyo ba, nung mahirap ang buhay, alam nyo po ba yung meron kasi kami sa Pampanga. Bayabas? Hindi yung naabutan ko? Oo. Dati, pagka wala kang makain, akyat ka ng bayabas, maghanap ka nung hinog na bayabas. Tapos, yun, inuulam sa kanin. Hindi, nung pumunta ako sa inyo. Labanos na may sardinas. Yung may cropek. Ay, naku, masarap yun. Yung cropek na yan, tapos kamatis, tapos bagoong sa kanin. Naku, ang sarap nun. Wala ka doon sa lolo ko, Beb. Ha?
Suka at saka ano. Beb, wala ka sa lolo ko. Ano? Ang lolo ko, Hindi. Kanin. Mayaman Tingnan mo ka na, eh. tingnan mo Kaya na. mayaman kayo Hindi, eh. yung Hindi lolo, mo alam ginagaya yun ko eh. lang si Michael. Sige. Sige. Yung lolo ni Michael na lang Si Michael, kanin. Ay, hindi, sa probinsya ata to may nag-share. Kanin, lalagyan ng toyo, tsaka suka. May kasamang mantika yon, Beb. At may kasamang Yes. mantika. Ano ang tawag doon? Adobo. Very good. Ang sarap nun, yung kanin, toyo, suka, tsaka mantika. Nakakain ka na nun, Beb? Ha? Nakakain ka na nun. Merong baboy. Ayun. Yung mga bagay na yun, halimbawa po, di ba, pag dumanas ka kasi ng hirap, pagdating ng mga panahon na dadanasin mo ulit yun, madali na sa'yo. Tapos, maaalala mo ngayon yung mga alam nyo, gustong-gusto ko po yung swam. Swam na itlog. Hindi alam ni Bong. Pinaluto ko nung isang beses kay Bong. Sabi niya, ano yun, Tari? Sabi ko, maggisa ka. Yan. Bawang, sibuyas. Tapos sabi ko, patis, lagyan mo. Tapos, pag nagisa mo na, lagyan mo tubig. Sabi ko sa kanya. Tapos po, pakuluan mo. Pag kumukulo na yung tubig, lagay mo yung dahon ng sili. Tapos, habang kumukulong ganun yung tubig, magbasag ka ng egg, ganunin mo. Ha? Sabi niya ganun, oo, please lang, Bong, sige na, lutuan mo naman ako noon. Alam niyo, nung niluto niya, sabi niya, masarap pala yata rin. Lagyan mo ng miswa. Hindi na nga. Hindi, Wala na nga kasing pambili ng miswa noon. Wala? Wala. O ngayon, may pambili ka nga ng... Hanggang egg lang yon. Sabi nga nung meron ako napanood, Beb. Pero itry nyo yung mga Beb, kapatid. meron lang, masarap. mabilis lang, baka makalimutan ko. Oo. Mahirap lang sila. Tapos, inimbita sila doon sa mapapangasawa, bilyonaryo. Tapos, hinanda, parang tayo rin nung meron nag-imbita sa atin, may kumikling-kling-kling. Tapos, isa-isa yung dating ng pagkain. Parang gano'n, naalala mo yan? Ito, gano'n din, isa-isa yung dating ng pagkain. Tapos, meron din na lang steak. Tapos, sabi nung yung in-laws, yung mga magbabala-balae, sabing gano'n. Ano ba, gusto mo ba yung yung medium rare? Sabi dun sa Steak niya. Sa steak. Anong sagot? Ay, okay lang sa akin. Kahit na small, medium, or large yung sabi niya. So sabi no, Tay, hindi po sinasabi yung size ng steak. Yun daw po yung pagkakaluto ng steak, sabi niya. Yeah. Oh, yung iba gusto, yung mga... well done, sunog. So yun, learn to enjoy simple things po that doesn't cost money. Kagaya ng meaningful conversations. Di ba? Nako. Oo, pag yung kwentuhan natin, mga ganon, kwentuhan. Paano magiging meaningful ang conversation? Kasi meron akong napag-aralan. There are only 3 classes of people in this world. Would you like to hear? Okay. Hindi bale, baka mawala ka na dyan sa Nawala na ako kanina pa eh. Kasi sabi mo, meaningful. Mabilis lang. Like meaningful conversations. Ito. So, related to, babe. Okay. So, there are only 3 classes of people in this world as I have studied. Yung below average people talks on people. Chismis. So, hindi meaningful. Average people talks on places and events. Kaya ito lugar namin, kung kailan kayo makakapasyal, manghiram kayo ng card. And yung panghuli, above average people talks on concepts and ideas. So, tuloy din. Baka mawala ka na naman. O yan. Yung mga hindi nabibili ng pera yan, meaningful conversations, tapos, yan, parang yung sa likod namin, yung walk on, yan, yung mga ganyan. Ay, naku, Beb, naalala ko na-enjoy noon. mo yung nature, gano'n. Naalala mo noon, nagkaroon tayo ng meeting ng mga elders. Once upon a time, nag-imbita sa amin. Nandun kami sa ibabaw ng bundok ng golf course. Wow! Kung maaalala, mga fellow elders, do you remember? Meron nag-imbita sa atin doon sa ibabaw ng bundok, may golf course. Doon tayo nag-meeting. Para bagang na-bless tayo doon. Once upon a time. Minsan kasi yon hindi na natin yun na-appreciate. Pagbabasa ng libro, a trip to the beach, o di ba, walang summer tayo ngayon.
Ngayon, maalala mo na pupunta ka lang pala dyan sa may sapa. Dati, ini-enjoy mo na. So, yun pong mga bagay na yun. Ano? Tapos, ang pangatlo po, live in the moment. Ang ibig sabihin po nito, huwag mong i-postpone ang kagalakan. Ang karamihan po kasi sa atin, inihintay pang magbago ang sitwasyon mo bago ka magkaroon ng kagalakan. Live. Do not postpone your joy. Ibig kong sabihin po, huwag mong hintayin umayos yung kalagayan mo o kaya huwag mong hintayin na mawala yung stress mo bago ka baka mamaya hindi na po kasi dumating yung panahon na yun. Di ba kasi Kaya sabi hindi mo alam. Choice. Oo. Live in the moment. Kumbaga, i-savor mo na yung mga parang kagaya nito, ganito. Piliin mong maging magalak ka kahit anong sitwasyon mo ngayon. Kasi kung hihintayin mo pang magbago yan, hindi mo alam kung kailan. Parang kagaya nitong pandemic natin. Ang daming nagrereklamo dito sa pandemic na to, mga kapatid. Ba't hindi po natin pag-aralan na ma-enjoy natin ang buhay kahit may pandemic? Kasi wala namang nakakaalam kung kailan ito matatapos. Kung 3 taon na may ganito, ibig sabihin 3 taon ka na hindi maligaya dahil sa pandemic. So, do not postpone your joy. Kagaya nung iba, hindi ba? Gumawa na ng paraan. Sabi nung iba, bawa, di ba may mga stewardess nga na nagtinda ng mga avocado kasi walang flight. Kung hihintayin mo nga naman na mawala yung pandemic, baka tumirik na yung mata mo bago ko Meron nga ako nakita diba? sa Facebook, basketball player, tapos siya, tawag doon? Parang Grab ba yun? O ano ba yung sikat? Panda? So, Food Panda. Ang saya rin niya, no? Oo. So, wag mong hintaying magbago muna yung sitwasyon bago mo i-practice itong contentment na to, mga kapatid. Kasi alam nyo, tignan ninyo yung mga nabanggit ko sa inyo. Yung mga tao na yon ay maganda yung contentment nila sa buhay. Kumbaga, hindi sila naghihintay ng magandang opportunity bago sila maging satisfied dun sa kalagayan nila. Kaya nga si Paul sabi niya, I have learned to have enough and I have also learned na wala. Kaya nga sabi mo, learned experience. Yes. It is a personal commitment to be contented. Wow, oo nga, no, Beb? Kasi kadalasan, karamihan, mga kapatid, ng mga tao po, ang ginagawa po nilang basihan ng contentment ay mga material na bagay. Alam nyo, temporary lang po lahat yon. Kasi merong mayaman ngayon, bukas mahirap na. Ulit, Beb. Mukhang meaningful yung pagkakasabi mo. Sabi mo, ang karamihan ng mga tao, ang contentment ay hinahanap nila pag meron sila sa mga material na bagay. Oo. Pero alam niyo po, isang katunayan na hindi po totoo yun, ay yung mga maraming pera, pero hindi pa rin kontento. Meron na sila ng lahat ng mga sinasabi mong mga bagay, material na bagay, na ang sabi mo, magkaroon ka lang noon, magiging maligaya ka na, pero yung ibang tao, meron na po lahat. Sobra-sobra pa doon sa mga bagay na sinasabi mo, and yet, hindi pa rin kontento. Kasi they are still going after so many things. Yeah. Kaya hindi makontento sa buhay. Merong ginawa si Paul, yung kinukwento mo, gusto mong malaman, Beb? O baka mawala ka na muna. Sige, tuloy mo. Kasi yung sinasabi mo, talagang yan, pumapasok sa puso't isipan, alam mo ba, ako, sige na nga, ikaw na nga. Oo. Ano po rito? Mayaman ka o mahirap ka, kapag you are driven by wanting more, hindi mo mapapractice tong contentment. It doesn't matter kung mahirap ka o mayaman ka. Hanggat hindi mo napapractice, hanggat you still want more. Paano nang hindi magwa-want more? Merong ginawa si Paul, gusto mong malaman? Being satisfied with what you have nga. Meron pa. Okay. Gusto mo, basahin ko. Ito. Sige.
Sa Galatians 2:20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. What does it mean kung inyong mumuni-munihin? So, isang pamamaraan to para yung insatiable desires natin on our own benefit ay maiba, alam nyo, live your life for others. Ayan, isa yan. Yes. Ay, andyan pala. Inunahan kita. Hindi, Sige. okay lang. Oh. Amen. Tama. Subukan nyo pong you live for others, not for your own selves only. Totoo. Try it. Wala namang mawawala. Then the more you see those people na you have helped, and then they will thank God and they will thank you, God is glorified. Nako, yung cycle. Iba kasi, di ba, in reality, pag meron kang nagawang kabutihan kahit maliit lang sa ibang tao, parang yung contentment or feeling of satisfaction biglang na-feel mo, di ba, Beb? Oo. So, yun po mga kapatid ha. Again, ang contentment po does not preclude ambition. Ano? Contentment. Ano yung preclude? Hindi niya inaalis sa'yo. Okay. Yung ambition. Ang contentment po is simply gratitude, appreciation, and acceptance for the way things are ngayon sa buhay mo. Yun po. So, yun po yung first step. I-accept mo lang and be grateful for where you are right now. Para hindi ka mag-go after ng mga bagay na which will disappoint you pag hindi mo yun nakuha. Ayun. And contentment leads to joy. Amen. Thank you, Lord. Amen. Gusto mong Hindi pa tayo pala nagpe-pray, babe. Hindi, merong isang-isa na lang. Kasi sabi mo, does not preclude ambition. Kaya bigla ako napaganon sa iyo eh. So kasi sa Bible, Beb, buksan niyo dun sa unang Timoteo 6:6. Ang nakalagay dyan, ang pursue godliness with contentment, it is great gain. Ano mo, kasi kapag kinumbine mo yung godliness sa 1 Timothy 6:6, yung godliness tsaka contentment is great gain. Yun yung sabi mo, Beb. So, napakayaman nito. Mabilis lang yung karanasan ng old life kasi kaya kanina nakapagbiro ako. Yung old life kasi naalala ko na minsan hindi ka masaya for whatever reason nung nasa world. Tapos nung nasa world din, meron naman akong, okay naman yung buhay kung tutuusin. Pero walang pursuance of godliness. Kaya hindi contented. Pero, alam niyo ba na marami na ngayon na mga may pera na kontento because they pursue godliness. Biblical yun, mga kapatid. So, hindi masamang meron kang wag mag-preclude. Kaya bigla akong naalala ko yun nasa Bible. So, i-combine natin para makontento tayo, i-pursue natin yung godliness. And godliness, with contentment, ang sabi doon, great profit. Oh, grabe. Tama ka pala, babe. Hindi sinasabing walang ambisyon. Yes. Tapos, meron pa rin tayo doon, di ba? Oo. Na ang sabi ay Proverbs. Ano yan? Yung, Delight yourself in the Lord and He will give you your heart's desire. So, 37:4 ng Psalms. Ay, Oo nga. Psalm 37:4 pala. So Oo yun, nga, no? you delight yourself in the Lord. Tapos, lahat ng mga gusto mo sa buhay, siyang magbibigay. Hindi, natuwala Pero ko doon sa kailangan preclude yung delight mo Kasi yung sa- preclude, biglang, kaya sabi ko, pakiulit nga.
Kaya yung pala yung combination. So pursue godliness with contentment, great gain. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya lahat ng mga nalalaman kong may pera, they pursue godliness. Kaya they are contented. Amen. Hallelujah. Pray muna tayo. Hindi pa tayo Ganda. nagpe-pray eh. Di ba Okay tayo dyan. Ha? Ikaw na. Bigyan mo akong jacket. Hallelujah. Thank you, Glory Lord. to God, mga Pray kapatid. muna po ha? tayo. Hindi pa tayo nakakapag-pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw-araw na binibigay mo po sa amin. Lagi ka po merong nakahandang pagpapala para sa aming lahat na nakukuha po namin sa pamamagitan ng iyong mga salita. More than anything else, Lord, ito po ang tinetreasure namin dahil ang salita mo ang pinagmumulan ng lahat-lahat sa buhay po namin. Salamat po, Lord, dahil ang joy na ibinigay niyo po sa amin ngayon ay hindi nakabase sa kalagayan namin. Thank you, Lord, dahil kami rejoice sa mga present situation namin. And it doesn't matter kung ito po'y maayos at hindi maayos. Ang joy po na ito ay independent of chances and changes in life. Kaya maraming salamat po, Lord. At sa maghapon na ito, Lord, huwag niyo pong hayaan na ang kagalakan na ito ay manakaw at mawala po sa amin. Hanggang sa pagtulog namin mamayang gabi, Lord, may we always be joyful dahil nandiyan ka palagi kasama namin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sa araw na ito, dahil kailangan nating mag-rejoice, ay merong mga may kaarawan. Tagalog na Tagalog ako. Ang may birthday sa araw na ito ay si Dandan. Brother Larry Gaviria. Happy birthday. Happy birthday, kaka. Ayan, kahapon anak niya, tas ngayon siya naman. Tapos, birthday din po ngayon ni Sister Sharifa Jane Nuas na taga Laiya. Tapos, birthday din ngayon ni Ate May Kalingo na anak ni Sister Nora. Happy birthday, Ate May, kay Sister Jane, at kay Brother Ador Sebastian, na asawa ni Sister Arlene Nievera. Brother Ador, yan. Happy birthday po sa inyo, mga kapatid. At kay Sister Hilda na nasa Amerika, belated happy birthday na rin sa kanya. O yan. Thank you, Lord. Kantahan natin sila, Beb. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyo po, mga kapatid. At Amen. salamat po dahil sinyer na naman po ninyo ang birthday celebration ninyo sa amin. Kaya meron tayong handaan ulit. Delivery lang. Bawal lumabas. O mga sisters of faith narinig. Thank you, Lord, sa pa-birthday, nang may birthday, Tsaka meron natang dadali na palengke dito uli. Oo, thank you, Lord po. On the way yung delivery ng alam niyo po, mga kapatid, more than all the things na pinapadala niyo po sa amin, ang na-appreciate po namin talaga ng sobra-sobra, yun pong pagmamahal at support po ninyo sa amin na hindi po namin nakalain na ganyan kayong magmahal sa lahat ng mga manggagawa. Kaya po, kahit na naka-lockdown dito, talagang pumupunta pa yung mga ibang kapatiran natin para po magdala ng gulay, 'di ba? Ulam, kasama po ang vitamins,
Naku, sobrang salamat po talaga mga kapatid. At ngayon, on the way na naman po ang gulay, itlog, di ba? Iba-iba. The Lord will... oo, kaya may darating yes. na naman tayong palengke mamaya. Oh, masaya na naman kayo. Pero yung mga face mask, mga kapatid dito sa bahay. Hindi, ang kumukuha lang naman ng supply dyan, isang representative bawat isang family. O ayan, ay, naku, anong oras na pala? Sige po, nakalimutan na natin yung ating memory verse. Para po sa linggo na to. Nawala tayo sa memory. Nawala ng memory. So, ang memory verse po natin for this week ay makikita po natin sa Isaiah 55 verse 8. Hindi po ba? Basahin ko sa hindi ko memorize sa New King James Version eh. Nakalagay Isaiah po dyan. 55? Oo, yung my ways are not your ways. Isaiah 55. Tignan nyo, hindi ko na-memorize, no? 55:8 kasi daming dumaan ngayon. Ayan. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Isaiah 55:8. For my ways are not your ways, nor your... For my thoughts are not your thoughts, nor your... Ulit. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Amen. Hallelujah. Yan ang ating memory verse for this week. Tandaan po ninyo kasi sa Lunes, iba na naman. Okay. Ngayon po mga kapatid, since it is Patriarchal Day, Beb. Amen. Introduce. Oo. Itong ating family ay... kamanggagawa, a fellow elders sa ating Comfy family, napakaganda na magkakasama ang mga pamilya, mag-aasawa na naghahayag ng salita ng Diyos at salamat sa awat grasya na naipamumuhay. So welcome natin ang Kagimbal Family. Yan. Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta na po kayo? Papurit pa sa salamat sa Diyos. Tayo po ay magkakasama ulit ngayon na mag-aaral sa salita ng Diyos. So ito po isang tribute na rin kay Sister Linda at naalam po natin kung ano naganap sa kanila. At ito po hahanguin doon sa Psalms 119 verses 113 and then 114. Ang title po natin ay Alone with God. Ang subtitle natin ay My Hiding Place. So kung kayo handa na, tayo po'y manalangin. O butihin Diyos, maraming salamat nga pong muli. Kami pinagkatiwalaan mo, patuloy at patuloy ng malakas na katawan at nabuong isipan. At lagi po na kami binibigyan mo ng buhay mong salita upang maging bahagi ng aming kalakasan espiritual, pati na po physical. Sa oras pong ito, kami patnubayang gabayan ng Espiritu Santo. Wala po kami magagawa kung wala kayo. At ang lahat pong ito, iniaalay namin sa pangalan ng Jesus, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sister Cora, may sasabihin ka ba? Thank you, Lord. Bago po ang lahat, nais po na naming paabot muli sa pamilya ni Sister Linda, lalo na kay Pastor Rafi ang aming pakikiramay sa pagpanaw ng ating kapatid na Sister Linda. Tulad ng marami sa atin, mixed emotion din po kami. Una sa lahat, malungkot dahil sa nabawasan tayo na isang mahusay at masipag na manggagawa at nawalan po ako ng isang kaibigan. Padalwa po, masaya dahil alam natin na sa mabuti siyang kalagayan ngayon sa piling ng ating Panginoon Diyos. At lastly, may babasahin po ko sa inyo na alam kong ito po ay para kay Sister Linda. Ang tumutukoy din po kay Sister Linda ito. Sa Pilipos 1, verse 20 to 23. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong mapaparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko ng pumanaw sa mundong ito upang makapiling
ni Kristo sapagkat ito ang lalong mas mabuti. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sige po, tayo sa pag-aaral na. Muli, Lord, samahan mo po kami. Wala po kami magagawa kung wala ka. Psalms 119 verses 113 and 114. Ang sabi po dito ay ganito. I hate vain thoughts, but thy law I love. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. Sister Cora, sa Tagalog na. Sa Tagalog, kinamumuhian ko ang mga taong hindi tapat sa iyo, ngunit iniibig ko ang iyong mga kautusan. Ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalan. Ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. Papuri sa Diyos. Ating pong tingnan ang background ng Psalms 119. In general, ito nga po yung pinakamahabang salmo at pinakamahabang chapter sa buong Bible. Meron nga itong 176 verses. Yun ay 22 letters of the alphabet ng Hebrew multiplied by 8 verses per letter, kaya 176. Ang sabi nga ito ay sinulat acrostic point, ang forma, kung saan po sa isang letter ng alphabet ay mayroong 8 verses. At ang bawat grupo ay pinangungunahan ng Hebrew alphabet. Sabi nga, yung unang grupo, 1 to 8, yun ang Aleph. Yung pangalawa, yun ang Bet. Pangatlo, Jemel. Ang pang-apat, Delet. At ang fast forward natin sa ika-15, yun po ang Samik. Yun ang pumapaloob doon sa 113 up to 120. Kung saan ang ating pag-aaral, yung 113 up to 114 ay napapaloob. Yung Samik po, ang ibig sabihin pala noon ay shield. So, ito pong ating pag-aaral na ito sa 113, 114, more particularly, ay isang panalangin ni David sa Diyos niya na lagi nang ang gusto niya ay alone with Him, alone with God. Kasi ayaw niya na siya napapaligitan ng mga taong in vain, mga hindi tapat. Nasabi niya minsan sa ating pag-aaral sa Psalms 101 verse 7, No one who practices deceit shall dwell in my house. No one who utters lies shall continue before my eyes. Yun ang ayaw ni Haring David. So, ang author nga nito ay si Haring David. At ito nga po ay isang narration niya sa kanyang amazing experience sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoon, how God delivered and sustained him both in times of peace and in times of trouble. Overwhelmed po siya sa kanyang personal na favor na tinatanggap sa Diyos. Kaya nga po ang sabi, kaya daw ito nakaabot ng 176 verses ay dahil dito sa kanyang enthusiasm. At ito nga ang naganap. One reason kung bakit mahaba ang Psalms 100-119. Marami din ang nagsabi na ito po ang ginamit ni Haring David sa kanyang pagtuturo sa kanyang anak na si Solomon tungkol sa alphabet ng Hebrew. At ito itinuro niya na may kaakibat ng mga lessons in life, yung kanyang karanasan sa mga salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. So, let us define. Ano ba yung hiding place na title? Yung secret place, yung po ispantag dito, yung alone with God. Ito rin po yung katulad ng Holy of Holies, doon sa isang lugar sa tabernakulo kung saan ang tanging walang kasalanan lamang ang nakakapunta. Yan ang Holy of Holies. Sa dictionary, English dictionary, ang word po na isa nating makikita roon ay yung respite, R-I-S-P-I-T-E, na ang ibig sabihin naman ay a place for a short period of rest or relief from something difficult or unpleasant. It is an opportunity to pause for a while, relax, or decide what to do next. Kumbaga sa marami sa atin, pagka may ganito ang mga pangangailangan, napunta tayo sa simbahan, sa adoration chapel, sa ating prayer area, prayer room sa bahay, kung minsan ay sa isang lugar sa bahay. So, yun ang respite o hiding place. Biblically, dalawang word po ang God ay nakita, yung mistor, M-I-S-T-O-R, na ibig sabihin ay mysterious. Yun naman pangalawa ay seter, S-E-T-H-E-R, na ibig sabihin ay secret place. So, this is being alone with God, entering the Holy of Holies. Ito yung spiritual chamber of retreat and safety to God's people, where they may hide themselves and be safe till such calamities such as mental anguish and other afflictions is over. Yun ang hiding place na tinutukoy ni Haring David. So, paano nga ba tayo makakapasok sa secret place na ito, sa hiding place ni David, to be alone with God? Sabi po dun sa Psalms 24, 3-4, Sister Cora, pakibasa. Sa Psalms 24, 3-4, Who may ascend into the hill of the Lord?
or who may stand in his holy place, who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Thank you, Lord. Doon naman sa Zephaniah 2:3, chapter 2 and 3, ang sabi doon ay, Seek the Lord, all you humble of the earth, who have carried out His ordinances. Seek righteousness, seek humility. Perhaps you will be hidden in the days of the Lord's anger. Yun ay yung may humble spirit. Tungkol naman dito kay David, yung kanyang prayerful life. You are my hiding place and my shield. I hope in your words. David teaches us to fly by prayer to God as our refuge. In solemn silence of the soul, he found God to be his hiding place. Please take note. Ito po ay pamilyar na pagkakataon kay David dahil na po siya ay ang kanyang puso ay lagi na nakatuon sa puso ng Diyos. Ito po ay malimit ng ma-experience. Kaya po ito ay repeated and repeated. Kaya po yun ang kanyang lagi ng ginagawa. Salamat po sa ating Panginoon. So puntahan na natin ang characteristic nitong hiding place. Ang hiding place ng ating Haring David ay mismo ang kanyang Diyos, ang ating Diyos. At meron po itong characteristic na attributes din sa ating Panginoon. Una sa lahat, ang hiding place is a safe place. It is a place of safety. Paano ba magiging safe? Dapat ito ay strong and high tower, mataas na muog. Sa Hebrew, misgib ang sa high tower o matatag na puok. Yung misgib, M-I-S-G-A-B. It pertains to high place, secured height. It speaks of altitude, inaccessible, a fortified structure. Yes, a military base. Kaya it is ay matibay na mataas na muog. Kaya nga po, mga palasyo, nakikita natin, mga cities, pati mga bahay sa kasalukuyan, ay napaka-praktikal na sa mataas na lugar ilagay natin. Una, ito iligtas sa mga calamities at sa baha. At pangalawa, against sa mga enemies na kita mo agad habang sila'y malayo pa. At ang military bases ay ito po isang very strong defensive position sa mataas na muog. Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous man runs into and it's safe. Ang pangalawa ay yung matibay na muog. Ano ba, sister, ang matibay na muog? Stronghold. Okay. Sa Psalm 62 verse 2, ang sabi dyan, sister? Sa Psalm 62 verse 2, truly He is my rock and my salvation. He is my fortress, I will never be shaken. Sa Isaiah 28:16, naglalagay ako sa sayon ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Yun, mataas, matayog. At ang pangalawa, yun naman secured. The hiding place is a secured place. Actually, it is a secret place. Sa Psalms 27 verse 5, for He will hide me in His shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of His tent, and He will lift me high upon a rock. Psalms 91 verse 1, sabi doon, He who dwells in the secret place of the Most High remains stable and peeks under the shadow of the Almighty. Most power, no foe can withstand. So ito po yung paragang mga sparrows, mga layang-layang sa templo. Kung makita po natin how secure they are, ayos silang umalis doon. Yon ang sacred heart, na sacred place. Ang number 4 ay protected. Ang lugar po ito ay protected, guarded. Naalala ba niyo yung ating pag-aaral doon sa John 10:9, kung saan sinabi ni Lord, I am the Lord, the good shepherd, the diligent guard of the sheepfold. Psalms 121, sister, ano sabi nga dyan? Sa Psalms 121 verse 3-4, He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Second Sa Chronicle. 2 Chronicle 69, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito ay peaceful and restful place din. Isaiah 26:3-4, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is good, He is an everlasting rock. Psalms 91, 5-6, you will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the destruction that wastes of noonday. Come to me, all of you who are tired and carrying heavy load, and I will give you rest, peaceful and restful place. Purihin ang Diyos. So, after comfort, nadidevelop ng hindi ito ang ating confidence pagka tayo within the
hiding place of the Lord, the Holy of Holies. Ang sabi doon ay, ang una muna, because He is faithful. Faithful is our God. Kaya ang confident natin ay buo. Sa 1 Corinthians, Sister 10:13. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Amen. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. His faithfulness bring us confidence. Another thing, He will not abandon us. Deuteronomy 31:6. Ano sabi, Sister? Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake Amen. you. Yan ang experience ni Joshua. His God never abandoned him, nor his people never forsook them. So, number 3, doon sa confident na nabibuild sa Kanya, God will deliver us. Hindi lamang faithful, hindi lamang ito ay mapapagkatiwalaan, kundi God will deliver us. Opo, from fear to faith, from sorrow to joy, from defeat to victory. Psalms 31 verse 20, Sister. Iningatan mo sila at kinakalinga laban sa balak ng taong masasama. Inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi laitin ng mga kaaway. And then Psalms And 91. sa Psalms 91:7-8, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Amen. So lahat ng yan, lahat ng ikay pumasok at kayo may alanahin sa buhay, pagka ikay alone with God, in a hidden place, secret place with Him, ang lahat niyan ay mawawala sapagkat ang iyong kinaroroonan ay mismong ang presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Omnipresent, omniscient, omnipotent. Wala, talagang yan ay lilipas at lilipas. Ang kapalit niyan ay kapayapaan. Ang pang-apat, si David mismo ang nagsasabi, I trust in His Word. I hope in Your Word. Ito nga ay tulad nung kanyang hiding place, ang experience niya sa ating Panginoon, ang kanyang hope ay hindi nagmamaliw. Agad ay yun ay mangyayari na kaagad. Kaya sabi niya, I hope in Your Word. At tunay nga po mapapagkatiwala sa salita ng Diyos. Ito hindi babalik sa Kanya na hindi magaganap ang kanyang nasa. Isaiah 55, Sister. Isaiah 55:10-11, For just as rain and snow fall from heaven, and do not return without watering the earth, making it bud and sprout, and providing seed to sow and food to eat. So, in my word that proceeds from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please, and it will prosper where I send it. Amen. Thank you, Lord po. So, in conclusion, ito po ang ibig sabihin ng ating pinag-aralan. At the end of the day, tayo pong lahat ay magkakameron ng isang sitwasyon. Tayo ba ay under the wing of our God? Pagka tayo naroon na sa kabilang buhay, ibig sabihin tayo ba ay dadalhin niya under His wing papuntang langit, tulad ng sa Romans 8:1, o tayo ay yung ilalayo, itatapon, hiding from His face, kasi hindi mo makakayanan ng kanyang kabanalan. So, upang tayo makatiyak na nasa piling tayo ng Diyos sa dako paroon, sa dulo ng buhay, ang sabi po doon sa Jude chapter 24-25, ang sabi doon ay ganito, abay, itong buhay na ito, pamuhay ka na laging nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Always alone with God. Always hiding in His sacred place. Yun ang sabi niya. Just like Sister Linda. Alam po natin na Sister Linda is a prayerful woman. A prayerful woman, maraming instances yan, is alone with God. Lagi nang kasama niya in a hiding place ang ating Panginoon. But now that He is gone for a while, ako po yung nakakatya. Naroon na ulit siya. Kinupkup na uli ng wings of our Lord. Pero hindi na po nag-iisa, not alone with God, kasi kasama na po niya ay pamilya ng mga mananampalataya. Sina Mami Ligaya, ang ating mga kamag-anak at kaibigan. Ito po yung clouds of witnesses na tayo tinitingnan at tayo pinagdadasal. So kasama si Sister Linda sa nananalangin sa atin, mga worker at mga hindi worker, na tayo mag-iingat at pag-iingatan ng ating Panginoon. So at the end, sa katapusan po, meron challenge naman, may challenge. May challenge po na sinasabi sa atin. Ang sabi po dito, itong offer na ito sa atin, Lord Jesus Christ, na lagi nang pumailalim sa kanyang wing.
makipagniig sa Kanya sa hiding place, to be alone with Him in the Holy of Holies, ito po ay hindi niya binabago. Tulad ng marami niyang gift, ito ay irrevocable. It is here, it's there. For the offering para po sa atin. So, huwag po tayong tatanggi na ito yung ating pupuntahan. At para nga po mangyari ito po magaganap sa atin. Kung sino pong ating sinusundan, kung sino ating sinasamba, yun to ang magiging tayo. Kung ating sinusundan, sinasambay si Jesus Christ na siya ang ating hiding place, then tayo po man ay magiging hiding place din ng iba, ng marami. Kasi marami po nangangailangan ng makakanlungan, mapapagtanungan, at mabibigay sa kanila ng magandang counseling na galing sa salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa kanya lahat ng kalwalhatian. Lord, salamat po. Kayo ang lahat ang nagsabi nito sa amin. Papurit pa sa salamat again and again in Jesus' name. Amen. Sister Linda, we will miss you. Yes po. And we will remember you always. Yes po. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat kay Pastor JB at kay Sister Cora. Amen, yung kanilang teamwork. At mga kapatid, more on couples na manggagawa na magbabahagi sa atin habang tayo'y nandito sa pagiging stay home natin. At ang hiding place, again, yung to be alone with God. Kaya ang dami natin ngayong panahon. Baby, ikaw, ano yung alone with God mo? Ako muna. Ako yung alone with God ko, pagka yung madaling araw na, minsan alauna, 3:00, pinakahuli na yung 5:00. Kasi talagang walang ingay, walang distraction, walang ganito, walang ganyan. Kay Jesus Christ sa Mark 1:35 ba yan? Na yun ang alone with God ni Jesus Christ. Ako naman, pagka tahimik na lahat, pag nag-commune ka, naku, napakaganda, no? Ha, babe? Ano mapapansin mo sa mag-asawa? Ako, napansin ko si Sister Cora, pag nag-share pala siya, parang pag pinikit mo yung mata mo, parang sa radyo, yung pagtatagalog niya, hindi ba? Tsaka very neat, Oo. Ano pa makikita mo doon? Sa lesson, Beb, meron ka bang napansin? Meron ako napansin, Beb, doon sa kanyang lesson. Meron 2 awitin tayo din napakaganda nung kanyang pagpapaliwanag sa Psalms 119, mga kapatid. At more on this Psalms 119 para sa ating mga couples, Ito, basahin ko sa inyo. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Doon nga sa 14, ang hiding place natin ay si Jesus Christ. Ang hiding place natin ay, kasi di ba pagka may mga nagaganap sa atin, ang ating tinatakbuhan, minsan yung merong mga kakayahan tumulong sa atin. Wala namang problema yan. O kaya yung mga merong kakayanan na mga godly na makakapagbigay ng counsel from the Word of God. Thank you, Lord. Pero si Haring David, ayon doon sa pagbabahagi ng ating mga kapatid, ang hiding place ng mga ni Haring David at tayo, Psalms 91 1 and 2. Siyempre, hindi mo maiwasan na as a natural man o godly man, tama yan na yung seek godly counsel. Pero sabi ron, yung you go to the Lord for safety. Diba naalala niyo yung 91 ng Psalms? Takbo ka agad kay Lord para sa ating kapahingahan, safety, defender. Takbo ka agad sa Word of God. Amen. Meron diyang awitin na binanggit
yung kung kanino manggagaling yung ating tulong. Di ba, Beb? Gusto mong awitin? Psalms 121. O, yung nabanggit ni Sister, oo, yung help natin will come from the Lord. Siya ang ating hiding place. Hallelujah. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always awake. Where will my help come from? It will come from the Lord, the protector of Israel, never dozes nor sleeps. He will guide you and protect you. The sun will not hurt you during the day, nor the moon during the night. The Lord will guard you as you come and go. Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Amen. Ang help comes from the Lord. Siya ang ating hiding place. Safety, help, defense, the stronghold in our life. So, yun yung be alone with God. Siya lang. Takbo tayo kay Lord. Ha? At siya ang ating nasasandigan na stable. Kumbaga, always ready, ever present in times of need. Ha? Yung gusto ko lang bigyan yung verse 13, yung vain thoughts. Kasi mahalaga to. Sabi doon, I hate vain thoughts. Yung salitang vain lang muna. It is characteristic of false pride. Yan ang vain. Having an exaggerated sense of self-importance. So, yun yung vain. Kaso, dalawang salita. Vain thoughts. Sabi ni Lord, I hate vain thoughts. Pero ang sabi niya, but thy law do I love. O yun, ha? So, sa ibang version din, ang ibig sabihin ng vain thoughts ay, binasa nga sa Tagalog, yung hindi loyal sa Panginoon Diyos. Merong ibang dino-Diyos. Yun ang sa Tagalog na pagkakatranslate.
Sa ibang version, ang ibig sabihin ng vain thoughts ay double-minded. Pabasa mo nga yung double-minded sa James 1:6-8. So ayaw ni Lord yung undecisive. Sabi nga ni Sister Cora, kailangan loyal tayo sa ating Panginoong Hesukristo. James chapter 1 verses 6-8. 6-7? Pwedeng hanggang 8. 8. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Ayan. So, ayaw ni Lord noon. Gusto niya, let us decide to be loyal to Him. Hindi sa iba't ibang o ano-ano mang dinodyos. Pero may karugtong pa. But thy law do I love. So, tayo na kay Lord na if you obey my teachings, you are really my disciples. You will know the truth and the truth will set you free. So, lahat na nagmamahal kay Lord, nag-o-obey. At kapag nag-obey ka, sabi ni Lord, sabi doon, but thy law do I love. At kung maaalala nyo rin sa Psalms chapter 1, verse 2, na yung I delight dun sa law of the Lord, day and night I study it. So, pwede natin gawin yun. At dun sa John 14:21, those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Pagka we keep His commands, we obey His commands, ayun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. At ang ating hope at sanggalang o shield ay ang salita ng Diyos. Meron din binanggit si Sister Cora sa ano yan, Isaiah 55. May awitin tayo dito eh. Sige, awitin natin. Beb, samahan mo na lang kaya ako. Tulad ng ulan at hamon, pagdampi sa lupa, ito ay nagiging pandilim. Kung ikaw ay magtatanim, ikaw ay may aanihin, pagpapalay iyong makakamit. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat mong nasa, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo'y mananatili. Pangako mo'y matutupad sa buhay ko. Dakila ka, Jesus, sa iyong katapatan. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you po. Ayan. Maraming salamat po ulit mga kapatid sa pagsabang niyo po sa amin sa araw na ito.
Thank you, Lord. At next week, sa Thursday, ay graduation na namin at marami na makakasama. Marami na naman kami makakasama. Pero sa mga po na ito, isama po pala natin sa prayer natin si Nanay Amor na nasa Mauban, Quezon. At yung pong mother ni Sister Fe ng Sacred Heart. Yan, sa mga panalangin natin, isama. At isama niyo po kami rin lahat sa mga panalangin ninyo, mga kapatid. At thank you, Lord po, dahil on recovery na po ang lahat ng mga may sakit dito. Kaya, glory to God po. Maraming salamat po kay Lord. Yan, tayo po'y mananalangin na. Ikaw na lang. Sige. Thank you, Lord. Lord, napakabuti po ninyo sa amin. Wala po kaming masabi at maibalik sa inyo kundi ang aming papurit pasasalamat. Sinamahan niyo po kami sa oras na ito. Kaya Lord, salamat po sa mga salita na ibinigay niyo po sa amin. At ito po'y magsilbing guide namin sa lahat ng mga gagawin naming decisions at sa mga gagawin namin sa maghapon na ito, Lord. At ang lahat po ay magbigay ng kaluguran sa inyo, lahat ng aming gagawin. Salamat pong muli, Lord, at sa mga kapatid po namin na nakikinig sa oras na ito. Sila man po, Lord, ay biyayaan po ninyo. And we pray, Lord, that you give them the desires of their heart according to your will. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, God mga bless kapatid. po. Hallelujah. Hallelujah.